Praise Jesus, praise. Magandang umaga po muli sa inyo mga taga Bagong Palengke sa Phase 5. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mahal po kayo ng Panginoon. Kaya po ako'y muling dinamo sa inyong lugar upang kayo po ay pagpalain ng Panginoon. Mapagpalang umaga muli sa inyo lahat. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Ako po'y mananalangin na, Panginoon, salamat po. Ako'y muli mong dinako sa lugar na ito ng Bagong Palengke sa Phase Bulihan, Phase 5. Pagpalain mo po kami lahat na makikinig sa iyong mga salita. Mangusap ka po sa aming lahat, Panginoon. Sila na mga may sakit, pagalingin mo. Sila na alipin ng bisyo, ng kasalanan, palayain mo sila. At kami po lahat, iligtas mo, Panginoon. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, mangusap ka sa amin, Holy Spirit. And I command the mighty angels of God, palibutan ng lugar na ito. At anumang espiritu na nanakawin ang salita ng Diyos sa bawat isa sa amin ay pinapaalis ko sa lugar na ito. Inutusan kong bumalik sa hell in Jesus' name. Kinakalagan ko ang Holy Spirit at ang espiritu ng kaligtasan, kagalingan, pagpapala, sumabawat isa sa amin lahat sa lugar na ito. In Jesus' name. At binabalaan ko sino man manggugulo sa gawain ito ng Panginoon. God forbid na ang gawain ito ay mahinto dahil sa iyo. In Jesus' name. Amen. Amen. Ang sabi sa Efeso 2, talatang 1, ang sabi ng salita ng Diyos, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Dito po binabanggit ng salita ng Diyos, nung una, nung wala pa tayo kay Kristo Jesus, tayo po lahat ay namatay sa paningin ng Ama dahil sa ating mga kasalanan. Tayo na po na lumalakad sa kasalanan ay patay sa paningin ng Ama. At tayo po lahat ng una ay patay sa paningin ng Ama dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan. Kaya po pinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng buhay, upang tayo lahat ay buhayin ng Panginoong Yesus at iligtas tayo sa ating mga kalikuan, sa ating mga kasalanan. At sabi ng salita ng Diyos, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Mga kapatid, ang mundong ito ay napakasama at tayo po ay sumusunod sa takbo ng mundong ito na napakasama.
ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So dito po, binabanggit na salita ng Diyos si Satanas o ang Diablo, ang namumuno sa mundong ito, ang pinuno na mga kapangyarihan sa impapawid. Ang mundong ito ay puno na mga espiritu na hindi mula sa Diyos. Kaya nga po, ang mundong ito ay puno ng kasamahan, ang mundong ito ay puno ng kasalanan, ang mundong ito ay napakagulo sapagkat ang nagahari ay ang Diablo sa mundong ito. Kaya nga po, mga kapatid, bumaba ang Panginoon Yesus sa lupa upang magbigay liwanag sa napakadilim ng mundong ito dahil pinagaharian ito ni Satanas ng Diablo. Kapatid, para makaalis tayo sa pagkahawak ng Diablo, sa pagkabiyag ng Diablo, kailangan natin lumapit kay Jesus. Kailangan natin tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Kung nais mo makalaya sa kamay ng Diablo, ang sino man na hindi lumalapit sa Panginoong Yesus ay hawak ni Satanas ang kanyang buhay. Ang sino man wala ng relasyon kay Jesus hanggang ngayon at hindi pa siya tinanggap bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, siya po ay hawak ng Diablo. At tuwang-tuwa ang Diablo sapagkat hawak niya tayo sa leeg, hawak niya ang ating mga kaluluwa. Nang una, nung wala pa si Jesus sa ating mga buhay. Kapag wala ka pang personal na relasyon kay Jesus, kapatid, tandaan mo, ang kaluluwa mo ay nasa kamay ng Diablo. Yung pong totoo. Kapatid, taawa ka sa kaluluwa mo. Sapagkat pag wala kang relasyon kay Jesus, ang Diablo ang magmamaniobra sa buhay mo. At isang araw, pag pumanaw ka sa mundong ito, ay dadalhin ka ng Diablo sa kanyang kaharian sa hell at parurusahan ka doon araw at gabi. Kapatid, paawa ka sa kaluluwa mo. Lumapit ka kay Jesus. Lumapit tayong lahat kay Jesus upang makaalis tayo sa pagkakagapos ni Satanas. Walang ibang makakapagpalaya sa atin sa kamay ni Satanas kundi si Jesus lamang. Wala na pong iba. Hindi si San Pablo, hindi si San Pedro, hindi si Maria, hindi si Muhammad, hindi si Allah, hindi sino mang santo. Kapatid, ang Panginoon Jesus lamang ang makakapagpalaya sa atin. Wala na pong iba. Sapagkat ang Panginoon Jesus ay Diyos na makapangyarihan na bumaba sa lupa para po tayong lahat ay palayain sa pagkakapihan ni Satanas. Kung hanggang ngayon, kapatid, wala ka pang personal na relasyon kay Jesus, kapatid, hawak ka pa ni Satanas. Lumayas ka sa piling niya. Kung mawala ka sa piling niya, kapatid, ang tanging mong gagawin, sumampalataya, lumapit kay Jesus,
Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. At ikaw ay makakalaya sa kamay ng dyablo. Marami sa atin hawak ng dyablo ang buhay natin. Kapatid, palayain mo ang kaluluwa mo sa pagkabiyag ng dyablo. Lumapit tayo kay Jesus. Lumapit tayo kay Jesus. Nag-aantay lang siya, lumapit ka sa Kanya. Mahal tayong lahat ni Jesus. Si Jesus ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang makakapagpalaya sa atin sa kamay ni Satanas. Si Jesus ang kailangan ng mundo ito. Si Jesus ang tanging tagapagligtas sa mundo ito. Wala na pong iba. Wala nang iba makakapagpalaya sa tao kundi si Jesus Christ lamang. Kapatid, kung wala ka pang relasyon kay Jesus hanggang ngayon, kapatid, hawak ka ni Satanas, lumayo ka sa Kanya, lumapit ka kay Jesus, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo upang makalaya ka kay Satanas. Kawawa ang kaluluwa na hawak ni Satanas ang kanyang buhay. Kawawa ka, kapatid, kung mananatili ka sa pagkakagapos, pagkakabiyag, pagkaalipin ni Satanas. Kapatid, nais ni Jesus palayain ka. Nais ni Jesus patawarin ka. Nais ni Jesus pagalingin ka. Nais ni Jesus bigyan ka ng masaganang buhay. Subalit kailangan kang lumapit sa Kanya. Kailangan mo magpakumbaba sa Kanya. Humingi ka ng tawad sa Kanya. At tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas mo. Walang iba makakapagpalaya sa iyo kundi siya lamang, kapatid. At maraming namamatay araw-araw nang hindi naliligtas sapagkat patuloy silang dinadaya ng dyablo. Sapagkat alam ng dyablo, kapag ang tao lumapit kay Jesus, palayain siya ni Jesus sa kamay ng dyablo. Kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo, kapatid, hawak ng dyablo ang buhay mo. At kawawa ka, kapatid, sa kamay ng dyablo. Ang sabi, ang Espiritu naghahari sa mga tao ayaw pasakop sa Diyos. Kapatid, sa Diyos tayo magpasakop, wag sa dyablo. Kailangan natin si Jesus. Huwag tayong lumayo kay Jesus. Lumapit tayo kay Jesus. Magpasakop tayo sa Diyos. Magpasakop tayo kay Jesus. Dahil kung hindi, ang dyablo ang sasakop sa iyo. Dalawang klase lang ang buyan, kapatid. Sino
at kanino ka nagpapasakop. Kapag wala ka pang personal na relasyon kay Jesus, sa diablo ka nagpapasakop, hindi kay Jesus. Yan ang tatandaan mo, kapatid. Yan ang katotohanan dapat mong tanggapin. Kapatid, na Jesus, palayain ka. Lumapit ka kay Jesus. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas kung nais mong makalaya sa kamay ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Maraming namamatay araw-araw, oras-oras nang hindi lumalapit kay Jesus, kapatid. Kawawa sila, pupunta sila sa hell at doon habang buhay sa hell. Wala nang kaligtasan. Kapag pumanaw ng tao sa lupa, ang kaligtasan natin ay habang tayo ay buhay pa, kailangan mo papasukin si Jesus sa buhay mo. Walang iba makakapagpalaya sa iyo, kapatid. Tandaan mo yan, walang iba. Si Jesus lang ang pinadala ng Ama upang magpalaya sa tao sa lupa. Si Jesus lang ang pinadala ng Ama upang magligtas sa tao sa lupa. Wala na pong iba. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Mga kapatid, nung wala pa si Jesus sa buhay ko, at tayong lahat, kung wala pa si Jesus sa buhay natin, tayong lahat ay lumalakad sa laman, lumalakad sa kasalanan. At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopotan ng Diyos. Kapatid, ayaw ng Diyos sa Ama ng kasalanan. Ang Diyos sa Ama ay banal. Ayaw niya ng kasalanan. Kaya walang papasok sa langit na namumuhay sa kasalanan. Kailangan nilang humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging nilang tagapagligtas. Doon lang sila makakalaya sa laman. Kaya ang Diyos Ama napupuhod sa tao na patuloy na lumalayo sa kanyang bugtong na anak, sapagkat pinadala na ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang ang tao ay iligtas, upang ang tao ay pagalingin, upang ang tao ay palayain. Subalit ang tao, dahil sa daya ng diablo, ang tao ayaw lumapit sa Panginoong Yesus. Sapagkat alam ng diablo, kapag lumapit tayo kay Jesus, makakalaya tayo sa kanyang mga kamay. Kapatid, kapag wala pa si Jesus, hindi mo pa siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas mo, hawak ka ng diablo. Lumayo ka sa Kanya
Maawa ka sa kaluluwa mo, sapagkat ang dyablo tuwang-tuwa kapag ang tao ay hindi lumalapit kay Jesus. Sapagkat alam ng dyablo, makakalaya ang tao na lalapit kay Jesus. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Ang Diyos Ama, napakasagana ng habag. Ang Diyos Ama, inahabagan ang tao. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At yung anak, sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Para po tayo ay bigyan ng kaligtasan, bigyan ng kagalingan, bigyan ng kalayaan sa kamay ng dyablo. Subalit kapatid, kailangan kang lumapit kay Jesus. Kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas upang makalaya ka sa kamay ng dyablo. Kapatid, lumayo ka, umawala ka sa kamay ng dyablo. Kawawa ang kaluluwa mo, maglalapili ka sa pagkakatapos ni Satanas. At makakagapos ka lamang kapag lalapit ka kay Jesus. Kaya napakasagana ng habag ng Diyos Ama at napakadakila pag-ibig ng anak ng Panginoon Jesus. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang tayo ay bigyan ng kaligtasan. Kapatid, marami ngayon nasa hell, nagsisisi sila. Subalit hindi na sila makakaalis doon, habang buhay na sila doon. Kapatid, huwag mong antayin mawala ka sa mundong ito nang wala kang relasyon kay Jesus. Pupunta ka sa lugar na yun. 1,000% pupunta ka sa hell pag wala kang relasyon kay Jesus. Hindi ba kawawa naman natin nung tayo nabubuhay pa, pinaparinig na sa iyo ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sinasabi na sa iyo ng Panginoon, ako ang katotohanan, ako ang daan, ako ang buhay na walang hanggan. Subalit hindi ka nakikinig. Pagkatapos, pag napunta ka sa hell, iiyak-iyak ka. Kapatid, maraming nasa hell ngayon. Sinasabi nila, Panginoon, bigyan mo kami ng second chance. Kapatid, pag nasa hell na, wala ng second chance. Habang buhay ka na doon, paparusahan araw at gabi, walang katapusan. Gusto mo ba yun, kapatid? Sasabihin natin, siyempre walang gusto. Pero hindi ka naman nakikinig. Hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Dalawa lang requirements ng Panginoon para hindi ka mapunta sa hell. Una, magsisi ka sa mga kasalanan mo. Magsisihan mo lahat
ng kasalanan mo, ihingi mo ng tawad lahat ng kasalanan mo, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapatid, hanggat buhay ka, may pagkakataon kang maligtas. Hanggat buhay ka, may pagkakataon kang maranasan si Jesus dito pa lang sa lupa. Kung si Jesus ay tatanggapin mo bilang Panginoon, tagapagligtas mo, kapatid, mararanasan mo dito pa lang sa lupa ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang sabi sa Efeso 2:5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Kapatid, tayong lahat nung wala pa kay Kristo ay masuwayan sa Diyos. Walang masuwayin sa Diyos ang papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi pa pwedeng sinusuway mo ang Diyos at iniisip mo papasok ka sa langit. Walang ganon, kapatid. Tayong lahat ay sumuway sa Diyos. Nang una, nung wala pa si Jesus sa atin, kaya nga kailangan natin si Jesus upang tayo maging masunurin sa Ama. Si Jesus ang magtutulong sa atin upang hindi sumuway sa Ama. Naligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Tayo po naligtas lahat dahil kay Kristo Jesus. Walang iba magliligtas sa atin kundi ang Panginoong Jesus lamang, kapatid. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas. Dahil sa kahabagan ng Diyos, kaya tayo maliligtas. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo maliligtas, kapatid. Huwag natin hayaan si Satanas ang mamuhay sa buhay natin, ang mamuno sa buhay natin. Kawawa tayo sa piling ng dyablo at maraming mga tao ay hawak ng dyablo ang kanilang mga buhay. Kapag wala si Jesus hanggang ngayon sa buhay mo, hawak ka ng dyablo. Kapatid, lumayo ka sa Kanya. Lumapit ka kay Jesus. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunod kasama niya sa kalangitan. Kung tayo daw po makikipag-isa sa Panginoong Jesus, tayo daw po ay makakasama ni Jesus sa buhay na walang hanggan. Kapatid, walang ibang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan, kundi ang Panginoon Jesus lamang. Wala nang iba. Ang nais ng Panginoong Jesus
makasama natin siya sa kanyang kaharian sa langit. Kaya ang Panginoong Yesus tumaba sa lupa upang tayong lahat ay madala sa kanyang kaharian. Subalit ang dyablo, dinadaya ang tao, ayaw palapitin ng dyablo ang tao sa kanya. Ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay may pakita niyang di masukat at kasaganahan ng kanyang gagandang loob sa kaputihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganan ng kanyang kagandang loob. Ano daw po yun? Ipinadala ng Ama ang kanyang pugtong na anak. Yun po ang kagandang loob ng Ama. Pinadala ng Ama ang kanyang pugtong na anak upang tayong lahat ay maligtas kung tayo ay lalapit sa Panginoong Yesus. Kung tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. It is all by the grace of God, kapatid. Kaya tayo maliligtas. It is all by the grace of God. By the grace of God. Ang Ama, binigyan tayo ng pagkakataon na maligtas kung tayo ay lalapit sa kanyang bugtong na anak at tayo ay sasampalataya sa kanya. Mga taga-Praise 5, bagong palengke, nais ng Panginoong Yesus, kayong lahat ay maligtas sa buhay ninyo, mga mahal sa buhay. Ang bawat pamilya ay nais maligtas sa Panginoong Yesus sa lugar na ito ng bagong palengke, Praise 5. Subalit, ang bawat isa sa inyo ay dapat lumapit sa Panginoong Yesus. Kung hindi tayo lalapit sa Panginoong Yesus, kapatid, walang kalayahan sa kamay ng dyablo. Ang tao, kapag wala si Jesus sa buhay nila, ay hawak ng dyablo ang buhay nila. Kapag wala ka pang relasyon kay Jesus hanggang ngayon, hawak ng dyablo ang buhay mo, kapatid. Yung ang totoo. Kaya mag-isip ka, lumapit ka kay Jesus ngayon mismo. Pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Kung nais mong makalaya sa kamay ng dyablo, kawawa ka, kapatid. Kung ang dyablo ang ahawak sa buhay mo, it is all by the grace of God. Kaya tayo maliligtas. It is all by the grace of God. Hindi pupuno ng inyong mga gawa, kaya't wala may pagmamalaki ang sino man. Ang iba nagmamalaki, sinasabi ng iba,
marami akong tinulungan, marami akong donasyon. Kapatid, wala dyan ang kaligtasan. Hindi sa mabubuting gawa upang ang tao ay maligtas. Ito ay dahil sa gawa ni Jesus, hindi sa gawa mo, kapatid. Ang tao ay hindi maliligtas dahil sa kanyang mga gawa. Ang tao ay maliligtas dahil lang sa biyaya ng Diyos, by the grace of God. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. At hindi mo masasabi sa Diyos, Panginoon, marami kong tinulungan sa lupa, marami akong ginawang kabutihan sa lupa, kaya ako ay ligtas mo. Kapatid, walang ganon. Kaya ka maliligtas dahil kinabagan ka ng Ama at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Yun lamang ang magliligtas sa iyo, kapatid. Wala nang iba. Yung pananampalataya mo kay Jesus ang magliligtas sa iyo. Wala nang iba. Si Jesus ang tagapagligtas, hindi ikaw, kapatid. At walang taong tagapagligtas. Ang tao nagsasabi siya tagapagligtas ay isang hangal sa paningin ng Diyos. At lahat na nagtuturo bukod kay Jesus Christ na tagapagligtas ay lumalakad sa kahangalan at silang lahat ay parurusahan ng Diyos sa hell. Walang ibang tagapagligtas. Si Jesus lang tagapagligtas, wala na pong iba. Paulit-ulit na lang, mga kapatid, wala namang ibang pinako sa krus, kundi ang Panginoon lang. Walang ibang nagbayad sa ating mga kasalanan, kundi ang Panginoon Jesus lamang. Wala nang iba. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagiging pag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinihinda niya nung una pa man upang gawin natin. Kapatid, una, ililigtas ka ng Panginoong Jesus. Kapag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, doon ka maliligtas, kapatid. At pagkatapos na ikaw ay maligtas, ang Panginoon magtuturo sa iyo na gumawa ng mabuti. Hindi ka gagawa ng mabuti para ikaw maligtas. Gagawa ka ng mabuti sapagkat ikaw ay niligtas muna ng Panginoong Yesus. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus sa mga Pariseo, kayo mga mapagpagimbabaw, gawa kayo ng gawa ng mabuti, subalit tinatalikdan naman ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo. Kayo mga mapagpagimbabaw. Ang tao na gusto maligtas nang wala si Jesus, lahat sila ay mapagpagimbabaw. Hindi sila papasok sa kaharian ng Diyos. Walang hypocrites na papasok sa kaharian ng Diyos. Ang papasok lamang sa kaharian ng Diyos ay yung nagpakumbaba dito sa lupa,
nagsisi sa kanyang mga kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas, sila ang papasok sa kaharian ng Diyos. Wala na pong iba. Kaya mga alagad ni Jesus, si Apostol Pedro, na kanang kamay ni Jesus, narinig si Jesus, nakita si Jesus, dininay si Jesus ang 3 beses, subalit nagsisi at pinatawad ni Jesus. Sino ang sabi ng tagapagligtas? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang mga apostol, ang sinasabing tagapagligtas ay si Jesus Christ. Tapos ikaw maniniwala ka sa hindi apostol, sa mga nagtuturo, sa mga palalo, at sasabihin mayroong ibang tagapagligtas. Kapatid, huwag kang hangal. Huwag tayong lumakad sa kahangalan, lumakad tayo sa katalinuhan sa piling ni Kristo Jesus. Si Pedro, ang sabi niya, ang tagapagligtas ay si Jesus Christ. Tapos marami nagtuturo ngayon, meron pang ibang tagapagligtas. Ang lahat ng mga tao yan ay parurusahan ng Diyos sa hell. Kapag nagtuturo ka ng mali at marami kang ililigaw ng kaluluwa at dadalhin sa hell, kapatid, ihanda mo ang kaparusahan ng Diyos sa iyo. Walang ibang tagapagligtas. Kaya nga po ako malakas ang loob ko, sapagkat ang pinapangaral ko ay si Jesus Christ. Wala akong ibang pinapangaral kundi ang Panginoong Jesus. Kaya alam ko, nasa katotohanan ako. Kaya ang Panginoon, pinapadala ko sa inyong kalagitnaan. Sapagkat mahal ng Panginoon ang mga taga-Phase 5. Lalo na ito ang mga taga-palengke sa bagong palengke ng Phase 5. Subalit mga kapatid, kung hindi kayo susunod sa salita ng Diyos, walang magagawa ang Panginoon sa inyo. Sapagkat ikaw ang mag-decide kung ikaw ay lalapit at patuloy nalalayo sa Kanya. Kapag ikaw ay lumayo sa Panginoon, kapatid, tuwang-tuwa ang Diablo sa iyo. Subalit kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, maasar ang Diablo sa iyo sapagkat makakalaya ka na sa kanyang kamay. Marami sa atin ayaw sa kamay ng Diablo, pero ayaw naman lumapit kay Jesus. Anong gagawin ng Panginoon? Dalawang klase lang ng tao, kapatid. Kapag wala si Jesus sa buhay mo hanggang ngayon, hawak ka ng Diablo, kapatid. Ang tanging paraan para makaalis tayo sa kamay ng Diablo ay yung lumapit sa Panginoong Jesus. Tanggapin mo si Jesus
bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Kung nais mo makalaya sa kamay ng dyablo, kung kayo po ay hindi makakasunod sa prayer ko mamaya, pagdating na lang ninyo sa bahay, manalangin agad kayo. Manalangin agad kayo sa Panginoon. Unahin niyo munang iligtas ang inyong mga sarili, kapatid, sapagkat ang kamatayan praise God. Praise Jesus, praise. Kung kayo po ay hindi makakasunod sa panalangin na aking ililid mamaya, pagdating mo sa bahay, pwede ka naman mag-pray. Pagdating mo sa bahay, mag-pray ka muna bago ka magluto, bago ka maglaba, bago ka magtrabaho. Mag-pray ka muna. Pagdating natin sa bahay, tayo po ay mag-pray muna bago natin gawin yung usual natin ginagawa. Kapatid, unahin mo ang kaligtasan mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon sa mga nagawa mong kasalanan at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Nang sa gayon, masiguro mo muna ang kaligtasan mo, sapagkat kapag ang tao namatay na walang kaligtasan, pupunta ang kanyang kaluluwa sa hell at mananatili na siya doon habang buhay. Kanina sabi ni Pedro, Apostol Pedro, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at sumampalataya kayo sa Panginoong Yesus, magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Si Pedro, na kanang kamay ni Jesus, ang sinasabing tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. At ngayon si Pablo
ang sabi ni Pablo, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yung dalawang great apostle, si Peter at si Paul, ang binabanggit na tagapagligtas ay si Jesus Christ. Tapos yung mga hangal sa panahon natin ngayon, pero magsasabing ibang tagapagligtas, God forbid, parurusahan silang lahat ng Panginoon. Kung paano ang Panginoon pinarusahan si Lucifer na naging si Satanas dahil sa kanilang kahambugan, kainin ang mga nangangaral na hindi si Jesus ang pananagutin ng Panginoon para man ang buhay nila sa lupa ay meron ng sumpa agad. Unless sila ay magsisi at si Jesus ang kanilang ipangaral. Kung hindi si Jesus ang ipapangaral mo, huwag kang mangangaral, kapatid, sapagkat marami kang dadalhin sa hell. Ikaw at yung tinuruan mo ay magkikita-kita kayo sa hell. At sisisihin ka nila doon. Sasabihin nila sa iyo, bakit iba ang pinangaral mo, kaya kami naririto. Kapatid, only Jesus Christ is the Savior of the world. Wala na pong iba. Kaya nga si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, at iba pang mga apostol, si John, si James, si Andrew, si Philip, ang sinasabi nilang tagapagligtas, si Jesus Christ. Sapagkat nakita nila si Jesus, nahawakan nila si Jesus, nakita nila na buhay na maguli si Jesus. Mga kapatid, kaya ang sabi ng Panginoong Yesus, ako ang daan, wala nang ibang daan kundi ako. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang sabi ng Panginoong Yesus, ako ang katotohanan, ang lahat ay sinungaling maliban sa akin. Ako ang katotohanan, sabi ng Panginoong Yesus. At sinabi ng Panginoong Yesus, ako ang buhay na walang hanggan. Walang ibang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kundi si Jesus lamang. At sinabi pa ni Jesus, walang makakapasok sa kaharian ng Ama, kundi sa pamamagitan ko, ang sabi ng Panginoong Yesus. Kapatid, saan ka maniniwala? Sa Diyos na hindi sinungaling o sa tao na sinungaling? Kaya ang tao, pag napunta pa siya sa impyerno, kasalanan niya ito, hindi kasalanan ng Diyos, hindi ng kasalanan ng sinuman, kundi kasalanan niya. Yun ang kanyang pinakinggan, yun ang kanyang pinanggap. Kaya nga tayo meron free will. Kaya nga tayo meron kang pag-iisip na binigay ng Diyos. Gamitin mo sa tama, gamitin mo sa katalinuhan na bigay ng Diyos sa iyo. Sabi sa John 14 verse 2, sa bahay ng aking Ama, sabi ni Jesus, ay maraming mansyon. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa sa inyo, pupunta ako noon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag may paghanda ka na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo
upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ang Panginoong Yesus, ay babalik na, mga kapatid. Sa ayaw at sa gusto ng tao, babalik na si Jesus. Naghahanda ka man o hindi, babalik si Jesus. Pag ikaw ay nakahanda, isasama ka ni Jesus sa tinatawag na the rapture of the church. Kung hindi ka nakahanda, maiiwan ka dito sa lupa ng 7 taon na tribulation period. Sa araw ng rapture, ang Panginoon kukunin ang lahat ng sumampalataya sa Kanya. At iiwan ng Panginoon ang lahat ng hindi sumampalataya sa Kanya. At maiiwan ka dito sa lupa. Paghaharian ang lupa ni Satanas, ng Antikristo, at ang bulaang propeta. At walang makakabili sa araw na yon kung wala siyang tatak sa noo o sa palad ng Antikristo o yung 666 na tinatawag. Mga kapatid, ang Diablo nakahanda ng maghari, ang Antikristo nakahanda ng maghari, ang bulaang propeta nakahanda ng maghari. Ang inaantay na lang nila ay yung kukunin ni Kristo ang mga sumasampalataya sa Kanya. Kapatid, nais ng Panginoon, makasama ka ng Panginoon sa Kanyang kaharian. Ang tanging mong gagawin, magsisi ka sa kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Yun lang ang gagawin mo, kapatid. Ang sabi ni Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas at ang buong sambahayan mo. Kapatid, iligtas mo ang sambahayan mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang mga mahal mo sa buhay. Lalo na ang pamilya mo, iligtas mo sila. Paano silang maliligtas? Sumampalataya kayong lahat sa Panginoong Yesus. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay maliligtas at ang buong sambahayan mo. Ako po ay mananalangin na. Kung hindi kayo makakasunod sa panalangin, mamaya pagdating nyo sa bahay, manalangin po kayo sa Panginoon. Unahin nyo ang kaligtasan nyo, kapatid. Yun ang pinaka-importante sa buhay ng tao, ang kanyang kaligtasan. Ako po'y mananalangin na sumunod kayo sa panalangin sa nais maligtas. Panginoon, sabihin po natin, Panginoon, patawarin mo po ako ng isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat na nagawa kong kasalanan magmula sa araw na to at ng mga nakalipas ko, Panginoon. Anumang kasalanan ko na hindi ko pa nahingi ng kapatawaran, inihingi ko po ng kapatawaran ngayon mismo. Panginoon, patawarin mo po ako, kahabagan mo po ako, at salamat, Panginoon, ako iyong pinatawad at ako iyong nilinis. Kaya naman, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Pinapapasok kita, Jesus, bilang Panginoon, tagapagligtas ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon
at tangi kong tagapagligtas mula sa araw na ito. Salamat, Panginoon, ako'y niligtas mo at isinulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay na siyang gate pass mo para makapasok sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, ako'y iyong pinatawag, ako'y iyong niligtas, ako'y iyong nilinis, at isinulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Ikaw na po bahala sa mga susunod kong gagawin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, dinadalangin ko rin po yung mga hindi nagbigay ng pagkakataon. Panginoon, magrema, maglogo sa iyong salita. Pag-uwi nila sa bahay, manalangin sila sa iyo. Unahin nila ang kaligtasan nila, Panginoon. Nang sa gayon, hindi sila magpupulyaak na ang buhay nila nang hindi sila nakakakilala sa Panginoon. Sapagkat nakakatakot ang kasasabitan ng walang relasyon kay Jesus pag pumanaw siya sa mundong ito. Panginoon, alam din po namin na babalik ka na. Dalangin ko mga taga-Praise 5, Bagong Palengke, mga nagtitinda, mga namimili, mga nagdaraan, ang bawat pamilya nila iligtas mo, Panginoon. Pagpalain mo ang sino man mga may sakit, pagalingin mo ang mga alipin ng bisyo, palayain mo, at ang mga lost souls, Panginoon, kahabagan mo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. God bless you all and shalom.